may ginawa na daw yatang ano, channel. Totoo po ba 'yun, guys? So 'yun palang ano 'no, hayaan na lang po natin guys ano, baka yung iba ay may mga ano na naman tayo dun, para wala na talaga. 'Yun na, 'yun ang last na 'to na ano ko guys ano, kung last ako na pakikialam, last na. Maliban na lang kung awayin na may ano, may kailangan tayong ano, i-discuss. So 'yun po, hayaan na lang po natin sila kasi hindi naman natin hawak ang kanilang pag-iisip, alam na po nila ang ginagawa nila siguro sa sarili nila ano, kung sa tingin nila 'yun ang makakabuti sa kanila, let them be. 'Wag na tayong magbigay ng komento sa mga YouTube nila, ganyan. At focus na tayo dito sa atin ano, yung lahat ng Kalingap viewers, mag-focus na lang po tayo dito sa ating mga ano, sa ating iniidolong Kalingap team. May mga tao talagang kahit tahimik na lang ramdam mong may sakit pa rin sa mga salitang binibitawan nila. Mga kasolid Kalingap, isang usapin na naman ang pinag-uusapan ngayon matapos aminin ni Kalingap Edu na nagulat siya dahil gumawa na pala ng sariling YouTube channel ang dati niyang kapartner. Pero higit sa pagkagulat, marami ang nakapansin sa tono ng kanyang pananalita, parang may lungkot, may panghihinayang, at may punto na gusto na talaga niyang bitawan ang lahat ng koneksyon sa pamilyang iyon. At ayon pa mismo kay Edu, sana kayanin niya ang mundong pinasok niya bilang content creator. Simple lang pakinggan pero kapag inintindi mo ng mabuti, parang ang daming nakatagong mensahe sa likod ng mga salitang iyon. Ano nga ba ang totoong ibig sabihin ni Edu? Concern pa rin ba yon? O isa na bang paalam sa lahat ng naging samahan nila noon? At higit sa lahat ito na nga ba ang tuluyang pagtatapos ng kanilang koneksyon? Kaya samahan niyo ako ngayon mga kaibigan dahil hihimayin natin isa-isa ang isyong ito. Sa totoo lang mga kasolid Kalingap, hindi naman maikakaila na malaki ang naging papel ni Kalingap Edu sa buhay ng ilang taong kanyang natulungan noon. Kaya normal lang siguro na mabigla siya nang malaman niyang may sarili ng YouTube channel ang dating niyang kapartner. Dahil isipin niyo mula sa pagiging ordinaryong tao hanggang sa makilala sa social media naging bahagi si Edu sa pagbubukas ng oportunidad para sa kanila. Kaya siguro para kay Edu parang bigla siyang napaisip. Ganito na pala kabilis magbago ang panahon. At aminin man natin o hindi ang mundo ng YouTube ay hindi biro. Maraming tao ang akala kapag content creator ka, madali na lahat. Madaling kumita. Madaling sumikat. Madaling suportahan. Pero ang hindi nila nakikita grabe ang pressure. Grabe ang bashers. Grabe ang stress. Isang maling salita mo lang pwede kang husgahan ng buong internet. Kaya nung sinabi ni Edu na, sana kayanin niya ni. Parang hindi iyon panlalait eh. Parang warning iyon ng isang taong matagal nang nasa mundo ng content creation. Dahil alam niya kung gaano kahirap ang mundong pinasok nito. Sa social media kasi mga kaibigan kapag sikat ka, hindi lahat ng tao matutuwa sa'yo. May susuporta. May hihila pababa. May magmamahal. May sisira. At minsan yung taong tinulungan mo pa mismo sila pa ang magiging dahilan ng sakit ng ulo mo. Masakit man pakinggan pero yan ang realidad. Kaya maraming netizens ang nagsabi baka raw concern pa rin talaga si Edu. Dahil ayaw niyang maranasan ng babae ang hirap at toxic na mundo ng social media. Dahil once na pinasok mo ang pagiging content creator wala nang atrasan. Bawat kilos mo binabantayan. Bawat salita mo hinihimay. At minsan kahit mabuti naman ang intensyon mo ikaw pa rin ang lalabas na masama. Kaya hindi mo rin masisisi si Edu kung parang napagod na siya. Pero ito yung mas lalong tumatak sa maraming supporters. Nang sabihin ni Edu na, huling pakikialam na niya sa pamilyang iyon. Aray. Parang isang linya ng taong ubos na. Yung tipong ilang beses nang umintindi. Ilang beses nang nanahimik. Pero dumating sa puntong napagod na rin. At alam niyo mga kaibigan kapag ang isang tao nagsabing ayoko na makialam, madalas hindi galit ang dahilan. Pagod. Napagod na siyang ipaliwanag ang side niya. Napagod na siyang intindihin ang mga issue. Napagod na siyang husgahan kahit tumulong naman siya. At minsan, kahit gaano mo kagusto ayusin ang isang relasyon, darating talaga sa puntong kailangan mo nang bumitaw para magkaroon ng katahimikan. Napansin din ng marami na sinabi ni Edu sa kanyang supporters na, mag-focus na lang tayo sa mga taong nasa loob pa ng Team Kalingap. At para sa iba parang malinaw na mensahe iyon na ayaw na niyang palakihin pa ang issue. Ayaw na niyang magbangayan. Ayaw na niyang magparinigan. Ayaw na niyang gawing content ang dating samahan. At honestly mas maganda na rin siguro iyon. Dahil habang tumatagal kasi mas lalong nasisira ang relasyon kapag pinapatulan pa ng magkabilang side. Minsan mas mabuting manahimik na lang kaysa lumala pa. Pero ito real talk lang tayo. Hindi porke tinulungan ka noon habang buhay kailangan mong manatili sa ilalim ng isang tao. Normal lang din naman na gustuhin mong tumayo sa sarili mong paa. At baka iyon ang gusto nung dating kapartner ni Edu na subukan ang sarili niyang kakayahan bilang content creator. At wala namang masama doon. Ang problema lang kapag may hindi pagkakaintindihan, doon na pumapasok ang mga bashers at sawsawera. Imbes na suportahan pinag-aaway pa.
Imbes na ayusin ginagatungan pa. At yan ang pinakadelikadong parte ng social media. Alam niyo mga kaibigan, ang pinakamahirap minsan hindi yung pagkawala ng tao, kundi yung pagbabago ng samahan. Yung dati magkasama kayo, nagkakatuwaan, nagtutulungan, tapos ngayon parang strangers na lang. At siguro yan ang masakit para kay Edu. Hindi lang dahil gumawa ng sariling channel yung babae, kundi dahil baka pakiramdam niya unti-unti nang nawawala yung connection nila. At para sa isang taong maraming natulungan, masakit talaga kapag dumating yung panahon na parang hindi mo nakilala yung dating malapit sa'yo. Sa lahat ng nanonood ngayon, sana wag tayong maging dahilan ng mas malalang gulo. Kung supporter kayo ni Edu, suportahan nyo siya nang hindi naninira ng iba. At kung supporter naman kayo nung dating partner niya, ganun din. Dahil sa dulo ng lahat, tao lang din silang nasasaktan. At hindi natin alam ang buong kwento sa likod ng kamera. Sa totoo lang, nakakalungkot makita na ang dating maganda at masayang samahan humantong sa ganitong sitwasyon. Pero ganyan talaga ang buhay. May mga taong darating para maging parte ng journey mo, pero hindi lahat mananatili hanggang dulo. At siguro yun na rin ang gustong iparating ni Kalingap Edu. Na minsan, kahit gusto mong ayusin ang lahat, darating yung panahon na kailangan mo nang tanggapin na tapos na ang chapter na yon. At ngayon ang pinakaimportante na lang siguro ay kapayapaan. Kapayapaan ng isip. Kapayapaan ng puso. At pag-move forward ng walang galit. Kayo mga kasolid Kalingap, ano ang masasabi nyo sa naging pahayag ni Kalingap Edu? Concern pa rin ba yon? O tuluyan na talaga siyang bumibitaw? Comment nyo lang sa baba, at kung nagustuhan nyo ang commentary na ito, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang usapang trending at makabuluhang kwentuhan. Maraming salamat sa inyong lahat at magkita-kita tayong muli sa susunod nating commentary.